Hello mga ka-hustler! Welcome sa ating pong YouTube channel. Again, nagbabalik muli ang iyong pong lingkod. At pasensya na po kasi medyo matagal-tagal pong hindi po tayo nakapag-upload ng mga video dito po sa ating pong channel. Pero kahit ganon, thank you so much sa pagsuporta. And ayun nga, sabi ko nga sa sarili ko, na talagang sisikapin po natin makapag-upload everyday dito po sa ating pong channel kasi naniniwala ako sa mga video na ginagawa po natin. Marami pong na-inspire, marami pong na-motivate, marami pong na-encourage kasi ang pinopost po natin dito po sa ating pong YouTube channel ay about travel, about motivation, inspiration, and kapag napapanood nila yon ay naniniwala ako na inspire sila. And hindi lang po sila, kahit ako po, pinapanood ko po yung mga video ko, mga ina-upload ko po na video dito. Ako din po na-inspire kasi sabi ko, nagawa ko siya. At the same time, ang layo na pala ng narating ko kasi pag binabalikan ko yung mga past video na in-upload ko, sabi ko, nagawa ko pala to. Kaya ganun po yung impact ng pag-upload po natin ng mga video dito po sa ating pong YouTube channel. So anyway guys, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang pinaka-pag-uusapan po natin ngayon is about limiting beliefs. So saan ba galing itong limiting beliefs natin? Nanggaling ito sa ating childhood, nanggaling ito sa society natin kung saan man tayo lumaki, kung saan mang pamilya tayo binuo, at the same time sa experience po natin. So ano ba yung mga common types of limiting beliefs? Number one, about yourself or about ourselves. So sa sarili po natin, nagkaroon po tayo ng limitasyon. Tama? Kasi dahil po sa mga naririnig natin nung bata pa tayo, mga tinuro sa atin nung bata pa tayo, like, I'm not smart enough. Tama? Pangit ka, di ba? May mga ganun. Pangit ka, hindi ka gwapo. At the same time, I don't deserve success. Hindi ako deserve sa success. Mahirap lang kami. Wala akong alam. Mag-fail ako dyan. So, yun po yung nagiging mindset natin. Kaya nagkaroon po tayo ng limiting belief. Kaya yun po yung na-program nung kabataan po natin. Ako, aminado po ako na ganun din po yung naging program ko nung bata pa ako. Bakit? Kasi yun yung lagi yung naririnig ko sa magulang ko, yun yung lagi naririnig ko sa kapitbahay, yun naririnig ko sa mga kaibigan ko, wag dyan, hindi natin kaya yan, walang mangyayari sa atin, para lang yan sa kanila, mahirap tayo, hanggang nadala po yun sa paglaki. Kaya hindi po basta-basta na maayos agad kasi naka-program na po yan eh. Imagine mo, bata pa lang, pinogram na po tayo ng ganun. So nagkaroon po tayo ng limitasyon sa sarili natin, nawalan po tayo ng confident, nawalan po tayo ng kumpiyansa. Yung po ay bunga ng childhood po natin, ng society na kinalakihan po natin. Kaya pag may mga opportunity, pag may mga dumarating, negative agad yung approach natin. Bakit? Dahil nga sa programming na meron tayo sa sarili natin. So, yan po yung mga limiting beliefs. So, and then, number two, about money. Hindi lang sa sarili natin, maging yung pag-approach natin sa pera or pagtingin natin sa pera. Ano ang pagtingin natin sa pera? Ano yung dating na sa atin sa pera? Ano yung idea natin about sa pera? Mahirap hanapin. Mahirap kitain. Ako, yun lagi yung naririnig ko. Yun lagi yung pinag-aawayan sa loob ng bahay. Pera. Pera. Pag magpapabili ka, diba, sasabihin mo sa mother, "Ma'am, pa, bilhan mo naman ako ng sapatos, bilhan mo naman." Ay, nako, wala tayong pera. Diba? Hindi tayo tumatain ng pera. Hindi, wala tayong pera. Ganun lagi naririnig. Diba? Sa society, sa family, sa loob ng bahay, ng kabataan ka pa. So, na-program yun sa'yo, nadala mo siya. Kaya, ang idea mo about sa pera, mahirap hanapin. Mahirap kitain. Money is hard to earn. Diba? And then, rich people are greedy. So, hindi lang sa sinasabi ng magulang natin, pati yung napapanood natin. Di ba sa pelikula, sa mga napapanood natin sa TV, yung mga mayayaman masasama. Yung mga successful na tao, masama sila. Yung mga bida, yun yung mga mahihirap.
Kaya na mindset tayo na kapag kumikita ng malaki, masama ang ginagawa niyan. Ang bida yung mga mahihirap. So naging mindset na natin yun. Nagkaroon tayo ng limiting beliefs about money. Next, about success. So sinabi na sa atin na huwag mo nang hangarin na yumaman ka. Importante, nakakakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Tandang-tanda ko po yan. Tandang-tanda ko po yan na sinabi ng magulang ko. Diba? Okay lang kahit hindi tayo yumaman, kahit hindi kayo yumaman. Ang pinaka-importante, diba, masaya kayo. Ang pinaka-importante, nakakakain kayo ng 3 beses sa isang araw. So imagine that, yun yung na-intact sa utak natin. Kaya ang hirap natin paniwalaan at ang hirap paniwalain yung sarili natin na tayo ay magiging successful, na tayo ay magtatagumpay sa buhay. Kaya alam mo mga ka-hustler, sobrang swerte ko, di ba? Kasi na-involve tayo sa network marketing na kung saan nabago talaga, na-transform talaga yung utak po natin. Alam niyo, hindi po basta-basta mag-reprogram ng utak ha. Kasi imagine mo, na-program, ilang taon kang na-program, na ganun yung paniniwala mo sa sarili mo, na ganun yung paniniwala mo sa pera, na ganun yung paniniwala mo sa success. Hindi po basta-basta. Kaya sobrang thankful po ako sa network marketing industry na kung saan nabago po talaga yung takbo ng utak ko, nabago yung mindset ko. At the same time, thank you Lord kasi binigyan mo ako ng opportunity na mag-guide sa akin, tutulong sa akin na ayusin ko yung mga limiting beliefs ko sa sarili ko. And I'm so thankful. Kaya ikaw, kaibigan, kung gusto mo magbago yung mindset mo, kailangan mo ng tamang community. Yung community talaga, natutulungan ka, ma-reprogram yung utak mo, ma-reprogram yung paniniwala mo. And kailangan mo din ng mentor na mag-guide sa'yo. Kaya sa mga kaibigan natin, sa mga nanonood ng video na to, alam ko, iba yung nakaprogram sa utak mo. Kaya siguro, baka sabihin mo, oo nga, ganun din ako. Iba yung mindset ko sa sarili ko. Lagi akong takot, lagi akong balisa, kasi yun po ay childhood trauma po yun. Yun po yung kinalakihan kasi natin. Kaya ganun tayo mag-react, ganun tayo mag-isip. So again guys, I hope na meron kayong natutunan sa ating pong video na ginawa natin ngayon. And next naman na video na pag-uusapan po natin mga kaibigan, mga ka-hustler, is paano naman matutulungan natin yung sarili natin para mabago yung mga paniniwala natin sa buhay natin, sa sarili natin, about sa sarili mo, about sa pera, at about sa success. So, ituturo ko po sa inyo yan sa next video na gagawin po natin. So, anyway, thank you so much mga ka-hustler. I hope na nag-enjoy ka. I hope na may natutunan ka. So, bago tayo matapos, don't forget to subscribe na YouTube channel. Thank you so much. Bye-bye!